Kapag bumilis pa maglalabis na tayo sa palayang iyong ginang. Mangyari ay wala ni isang maayos na lawak. Ang lunas ay napakadali. At sa katotohanan, ay di ko alam kung bakit wala man lang nakaisip ni isa sa inyo. Humukay ng isang tuwid na kanal, buhat sa bunganga ng ilog, hanggang sa labasan at paraanin sa Maynila. Alala ang bagay magbukas ng isang bagong ilog sa pamamagitan ng paggawa ng kanal at sara ng dating ilog Pasig. Ngunit, saan kukuha ng babae sa mga gagawa? Walang magugugol, Don Custodio, sapagkat mga bilanggo ang gagawa. Wala tayong sapat na bilanggo. Kung gayon, hindi din ang mga mamamayan, bata man na matanda. Kaguluhan lamang ang bubungan yan. Mga kaguluhan? Haha! Nag-alsa na ba kahit minsan ang bayang Ehipto? Nag-alsa na ba ang mga Hudyo laban sa banal na si Tito? Tao kayo, akala ko'y lubos nung naiintindihan ang kasaysayan. Ngunit ang iyong makaharap ay hindi Ehiptyo ni Hudyo at ang lupain ito ay hindi minsan naghimagsik. Sa panahon ng mga taga rito ay pinipilit na maghapat ng mga malalaking kahoy upang gawing daog o hindi lamang dahil sa mga pari. Ang mga panaong yaon ay malayo na. Ang mga pulong ito ay hindi na muli magiging magsikpa. Patawan man sila ng maraming gawain at patawan man sila ng maraming buwis. Kamusta na ang kalagayan ni Kapitan Tiago? Tulad ng dati, ayaw pa rin niya magpagamot. At ngayon po, inutusan niya ako upang pumunta ng San Diego para tingnan ng mga paupaang bahay dito. Nung bata pa kami ni Kapitan Tiago, wala pa mga gagalingan. Hindi ko lubos maisip kung saan ang galing masasamang gamot na yan. Mawalang galang na po. Ngunit ang opyo, isang uri ng halaman. Hindi isang gamot na katutuklas pa lang. Hindi rin isang halaman na katutubo pa lang sa ganitong kapanahunan. Hindi ba, Basilio? Sangayon ako sa sinabi mo, kaibigan. Sa pagkakatanda ko, merong mga opyo nun. Tama, meron nga. Pero hindi siya masyadong napapansin dahil abala ko ba sa pag-aaral. May iba ko. Kamusta na nga pala ang tinatag yung akademya ng Wikang Kastila? Mabuti naman po. Nakahanda na po ang mga guro at ang paaralang ang gagamitin. Palagay ko hindi matutuloy dahil baka tigilan ni Padre Sibila. Matutuloy. Sapagkat hinihintay na lang po namin ang permiso pagkatapos makipagkita ni Padre Irene kay Kapitan General. Niregaluhan namin siya ng 2 kabayong kastanyo at nangakong tutulungan niya kami. Saan kayo kukuha ng pera? Aambag ang bawat eskwela. At ang mga guro ay hati sa Pilipino at Kastila. At ang mga kagamitan ay handog ng mayamang si Makaraig. At ang iba ay sa kanyang bahay. Mabuti kung ganun. Sana kayo magtagumpay sa inyong plano. Paano? Naiwan ko na kayo. Punta na ako sa itaas. Maiba nga ako. Ano nga pala ang sabi ng iyong tiyo tungkol kay Paulita? Teka, kaibigan. Tila yata ikaw ay namulan ng ating mapag-usapan ng iyong kasintahan. Ang umiibig nga naman. Sa bagay, sadyang kaibig-ibig ang iyong kasintahan. Maganda na yung mayaman pa. Kaya lang yan o. Teka, huwag kang kabahan. Ang gusto ko lang sabihin ay kaya lang, lagi niya kasama ang tiya niyang napakasungit. Palibato'y matanda na. Magandang araw sa inyo. Maaari ba akong makisali sa usapan ninyo? Tila kayo nagkakatuwaan. Basilio, ikaw ba ay uuwi at magbabakasyon? Ganoon na nga po, Ginoong Simon. At sino naman yung kasama mo? Kababayan mo ba siya? Hindi po, Ginoo. Ngunit magkalapit lamang ang aming bayan. Bakit, Ginoo? Hindi pa po ba kayo nakakarating sa bayan nila? Sadyang hindi ako nagtutungo sa mga lalawigan. Dahil ang mga tao doon ay hindi naman bumibili ng mga alahas. At sa aking palagay, dahil sa mga walang pera ng mga tao doon. Sadyang hindi lamang kami bumibili ng mga gamit na hindi naman namin kailangan. Bueno, heto at saluhan nyo na lang ako sa pag-inom ng alak. Salamat, Ginoo. Ngunit hindi kami umiinom ng alak. Hindi umiinom ng alak? Ika nga ni Padre Camora ay masama ang puro tubig ang iniinom. Kung puro tubig lang ang iniinom ni Padre Camora, ay siguro wala silang chismis na maririnig. Hindi tulad ng alkohol.
na ang tubig na matabang ay handang pumatay ng apoy. Kapag ang tubig ay nagalit, yon ay maaaring maging dagat at handang magwasa at pumatay. Kapag yon ay pinainit, yon ay magiging singaw at handang tumunaw. Pagpaumanin ninyo, Ginoong Simon, kami mauna na sa inyo. Ang tiyo ng aking kasama ay naghihintay na dun sa bandang likuran. Wala ka naman, Basilio. Pangarap. Pawang mga pangarap. Napakatapang mong sumagot kay Don Simon. Ang taong yun ay nakakapangilakbot at kinakatakutan ko. Siya ang tinatawag na kayo mangging kardinal. Kardinal, Kamahal-mahalang itim kung siya mong ibig. Si Don Simon, ang sanggunian ng Kapitan General. Padre Florentino, halina sa itaas. Naroon na sina Padre Camora at Padre Chalves. Salamat, Kapitan. Subali. Kung hindi kayo papandik sa pagdiyata, ay isipin ng mga priling ayaw kayo makasalamuha sa kanila. Ako'y susunod na lamang. Kakausapin ko lamang muna ang aking pamangkin na si Isagani. Isagani, habang ako'y naroon, huwag ka munang papanik sa kubyerta. Baka mapagkalabisan tayo ng kagandahang loob ni Kapitan. opo, hindi yun ang totoo. Ang totoo ay ayaw niya makausap si Doña Victorina. Santo Dios, Santo Padre, Santo Inmortal, libranos, Señor, de la peste y de todo mal. Santo Dios, Santo Pepe, Santo Inmortal, libranos, Señor de la peste y de todo mal. Hay naku bata ka, hindi ko alam kung sa ano tinuturo sa iyo sa bahay ninyo at hindi ka marunong magdasal. Santo Dios, Santo Inmortal, Santo libranos, Señor, de la peste y de todo mal. Pasensya na po. Pasensya, ay nako! Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, libranos, Señor, de la peste y de todo mal. Sumagot ka! Aray, opo, Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, libranos, Señor de la peste y de todo mal. Sa bagay, wala naman kasing babae sa bahay nyo. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, libranos, Señor, de la peste y de todo mal. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, libranos, Señor de la peste y de todo mal. Kapag hindi mo nakabisado ang dasal na yan, hindi ka patatawarin ng Diyos. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, libranos, Señor, de la peste y de todo mal. Matagal na rin nang huli nagpunta ako rito. Naaalala ko mga pangyayari. Sariwa pa ang lahat sa aking isip. Parang kailan lang ang mga sakit na sinapit ko. Ano yun? Si Ginoong Simon? Ngunit anong ginagawa niya dito sa libingan ng aking ina? Hindi ko po kaya kayo matutulungan, Ginoo. Anong ginagawa mo sa gubat ito? Kung hindi po magugunita, sa pokring pong ito nagtagpo tayo 13 taon nang nakakaraan. Sa aking palagay, kayo po ang nangandog sa akin ng isang pakikiramay. Ikaliligaya kung ako naman ang makakatulong sa inyo. At sa tingin mo, sino ako? Isang taong ipinagpapalagay ko napakadakila. Ipinagpapalagay ng lahat maliban sa akin. Napatay na at ang tinamong kasawian ay labis kong ipinagdaramdam. Isang nakakamatay na lihim ang iyong nalaman. Isang lihim na pwede mong ikapahamak. Hindi mo ba naisip na dahil dito ay pwede kang mamatay sa aking mga kamay? Totoong ako'y naparito. May 13 taon na ang nakakaraan. Upang dakilain ang isang kaibigan na inilaan ang buhay para ipaglaban ang karapatan ng mga Pilipino laban sa mga mapangkapit. At ngayon, ako'y naparito upang tapusin ang kanyang nasimulan. Hindi ko akalaing lason na naiwan ay lubusan ng kumalat sa lipunan. At ang mga kabataan, wala nang ginawa kundi sumunod. Magpaalipin, hindi pinakikinggan. Hindi, Ginoong Simon. Kung hindi dahil sa pag-aaral ng mga kabataan ng wikang Kastila, hindi tayo pakikinggan ng pamahalaan. Ang wikang ito ang magbubuklod sa ating mga Pilipino. Isang pagkakamali. Hindi kailanman magiging wikang pambansa ito. Itatago lamang ng huwad ng wikang ito ang aking mga pagkatao, ang aking mga karapatan. Ginoong Simon,
Mali ang inyong iniisip. At ano ang iyong makikita kung ikaw ay makakapagtapos? Makikita mo bang masaya ang iyong bayan? Makikita mo bang malaya ang mga tao? At ano, hahayaan mo na lang ang iyong ina't kapatid na mabulok sa ilalim ng lupa habang tinatapakan ng mga taong mismo pumatay sa kanila? Ano ang nais ninyong gawin ko, Ginoong Simon? Kaya ko ba silang ipaglaban kung ako mismo ay wala? Isa lamang akong hamak na estudyante. Wala sa buhay. Hindi maaaring upahin ko ang bangkay ng aking ina, iharap sa upuman at magbintang na kung sino-sinong Kastila. Tama ba ang aking ginawa? Bahala na. Mamamatay ang lahat ng mahihina. Matitira ang lahat ng malalakas. Kaunting pagtitiis na lang. Kaunting pagtitiis na lang ay magtatagumpay na ako. Kaunting pagtitiis na lang. Meron ako dito. Dating pintas ni Cleopatra. Natagpuan ko sa pinagpigyan. Meron din akong ditong si King na dati pagmamay-ari ng dating mga gumano sa Roma na natagpuan sa labi na guho sa Kartago. Marahil, ipinadala ni Hannibal pagtapos ng digmaang Canes. Nagdala rin ako ng mga sitaw na dating pagmamay-ari ng mga babae sa Roma na nakuha sa bahay ni Walila ni Anio Mucio Patilino sa Pompeii. Ginoong Simon, meron din ba kayong nasayang ng desisyon ng Papa? At ang mga bagay na naggamit ko mga institusyon. Nagsabi ni Inay, nagbibigay ng kasiguraduang kapatawaran dahil hindi mangisa. Sina, parang hindi ka dalaga. Inay naman, masakit yun. Meron ako niyang sinasabi ninyo. Ito ang mga antigong alahas. Ang singsing na dating pag-aari, ni Prinsesa de Lambaréné. At ang mga hikaw sa dama ni Maria Antoinette. Ay, ang gaganda. Aray, hindi naman. Tingnan mo. Ang isa na lamang sa mga asul na batong ito na parang walang malay at matahimik, malilinis na tila bituing nagmumula sa kalangitan. Kapag nairegalo sa tamang tao, sa tamang pagkakataon, ang isang tao ay nakakatiyak na ng pagkabilanggo ng kanyang kaaway. Ang ama ng isang pamilya, walang gulo sa kapayapaan ng lahat. At sa isa pang maliliit na batong tulad nito, mapula, simpulan ng dugo ng puso at pagkauaw sa paghihiganti. Muling natamo ang kalayaan, na ibalik ang ama sa tahanan, ang ama sa mga anak, at sa kanyang asawa, at sa buong pamilya, na iligtas sa miserabling hinaharap. Keo, wala ba kayong may bibili? Ang lahat ng alas ng aking anak, napagbili na. Ang natira na lang ay wala na gaanong halaga. Iyon ay isang lakit ng esmeralda at brilyante na isinuot ng aking matalik na kaibigan bago siya maghiwanag. Kung ako ay tatago ko na lang na parang ilisya. May nakakita kay Maria Clara sa kumbento na siya ay payat na. Mahina at halos hindi makapagsalita. Kahit pagpapalagay ng lahat na siya ay mamamatay santa. Mataas ang tingin sa kanya ni Padre Salvi. Siya ang Padre Confessor niya. Marahil iyon ang dahilan kung bakit ay pagbili ni Huli ang Agnos at pinili pa niyang isanla ang kanyang sarili. Kung pagbibigyan ninyo ako, pupunta lamang ako sa bayan upang isanggunin sa aking anak. Babalik ako bago magdilim. Sa wakas ay natagpuan ko na ang aking mga tauhan. Tagal naman, may meeting pa ako. Donnie, my love. Bakit na? Pumunta lamang ako dito para sabihin na huwag muna tayo magkita. Nagkakagulo ngayon ang mga estudyante at baka ako'y pamanmanan. Donnie, kasi kailangan ko ng pera para sa pagpalibing ng aking tiyahin. Tiyahin? Di ba 3 taon ang patay yung tiyahin? Ay,
Yung kapatid pala ng tiyahin ko. Sige na nga. General, ang anak na dalaga ni Cabezang Tales ay bumalik dito upang hilingin na paglaya ng kanyang nunong may sakit. Ikatlong araw na siyang napari dito. Isang kabag-abag na dalaga. Hala, sulatan mo ang tenyente ng mga Guardia Civil upang palayain ang nuno ng dalaga. Hindi na nila masasabing tayo walang habag. Kamusta ang bakasyon, Placido? Paano ka nag-alir? Ganito, ganoon. At ikaw, napakabuti. Inanyayahan ako ni Padre Camora, ang kura ng tiyan ng isang Hapon. Ang daming magandang mga babae doon. Nakilala ko roon ang kapitan ng estudyanteng si Basilio. Napakaganda, ngunit matigit din. O, kamusta ang bakasyon? Ano na kay Roga? Kamusta na ang iyong mga negosyo? Sige, Simon. Mahilap na yung aking negosyo. Sukat na ang daing, Kiroga. Diligtas na kita sa mga maraming opisyal na humihingi sa'yo ng pera. Pinautang ko sila upang hindi ka na nilabang lalo sa bagay. Hello, sino Simon? Marami na may utang sa akin. Hindi ko na sila matingil. Wala din bigay sa akin, bisibo. Kung gayoy, ilapit mo na lang sila sa akin. Kailangan kong itago ang ilang kahon ng baril sa kamalig. Mapanganib, iyan, sino Simon? Hindi ka manganganib, bahagyaman. Ang mga baril na iyon ay unting-unting itatago sa bahay-bahay. Pagkatapos ay gagawin ang paghalugog at marami ang makukulong sa bilangguan. Ngayon, ikaw at ako ang makikinabang ng malaki sa pagsisikap na mapalaya ang mga bilanggo. Naunawaan mo ba ako, Roga? Siya. Basta huli marami tao, ha? Utos ni Kisa, ha? Kamusta na si Kapitan Tiago? Mahina ang pulso. Walang ganang kumain. Nagkalat na ng tuloy ang lason sa kanyang katawan. Parang Pilipinas. Habang tumatagal, lalo lumihina. Napansin kong hindi mo na binabasa ang librong binigay ko sa'yo. Wala ang pagmamahal sa bayan. Sa loob lamang ng isang oras, magsisimula na ang himagsikan. At bukas, wala nang universidad, wala nang mga estudyante at magpapahirap. Naparito ako dahil sa dalawang bagay. Ang kamatayan mo o ang iyong kinabukasan. Sa panig ng umaapi sa'yo o sa panig ng iyong bayan. Sa panig ng inaapi o sa panig ng umaapi. Hindi ko alam. Magpasya ka. Kailangan mo na mag-desisyon. Dahil ako namumuno sa pagkaagulo. Ipapakiusap ko sa'yo na samantalahin ang pagkakataon. Ikaw ang mamumuno sa isang hukbo at lulusubin ninyo ang Santa Clara. Kukunin mo ang isang tao na tanging ikaw lamang ang nakakaalam bukod kay Kapitan Tiago, si Maria Clara. Huli na kayo. Si Maria Clara ay patay na. Patay na? Anong ibig mo sabihin? Galing na nga po ng sayo na matay. Nagpunta ako sa kumbento upang makibalita nang sabihin nila sa akin ang lahat. Pagbalik ko, ay isang liyam na para kay Kapitan Tiago ang dala ni Padre Irene. At nang dahil sa sulat na ito, nagkanangis ang kapitan. Hindi maaari. Hindi pa siya patay. Buhay pa si Maria Clara. Ililigtas ko siya ngayon. Luminaon ka, Ginoong Simon. Wala na tayong magagawa kundi tanggapin ang katotohanan. Namatay siya na hindi man lamang nalalaman na buhay pa ako. Namatay siya na hindi man lang nalalaman na nagbalik ako para sa kanya.
kaawa-awang tao. Labis siya naghirap. Tiis ng mahabang panahon para sa kanyang iniibig. Ngunit ito ang kanyang ganti. Nakapangihina ng damdamin. Kay ganda ng gabi. Hindi ba, Juanito? Kay sarap ang lakad sa ilalim ng buwan. Hoy, binata! Ano na ba ang balita sa esposo kong Tiborsyong Pilanton? Di ba ikaw yung hinilingan kong humanap sa kanya? Baka lang nang tiyuhin mo kung asan na siya. Abay, sabihin niyo na kung buhay pa siya o patay na. At nang makapag-asawa ako muli. Paumanhin, senyora. Ngunit wala pa po kaming balita tungkol sa inyong asawa. Siya nga pala siya, bigyan niyo ng oras ni Sagani upang matulungan naman. Siya nga pala siya, mauna na kayo ni Juanita sa pagkat. Naiwan kaya ang aking bansa. Mabuti pa nga siguro mauna na kami ng mucho gopitong binatang ito at ng makasayunan. Juanito, come on. Come to mama. Halika na nga, baka magbago pag-iisip ng pamangkin ko at nang hindi kita masolo. At bakit kasama mo na naman ng binatang yon? Napapansin ko magkasama kayo palagi. Tila yatang may hindi ka sinasabi sa akin. Nagsasanos ka ba? Hindi ka naman lagi na gusto makasama yun. Yun lang naman ang laging gusto kasama ni Tia Torina at natin kami lalabas. Upang mapag-isa, nagawa ko magsinungaling kay Tia Torina. Ikaw nga eh. Kanina pa nga kita napapansin na nakatingin sa isang prinsesang Pranses. Huwag mo ipasa sa akin ang sisi. Dahil wala akong alam tungkol sa sinasabi mong dalagang Pranses. Kung gayon, ako pala'y mali. Olita, alam mo namang para sa'yo lamang ang aking mga mata. Ikaw lang ang pinakananais kong masdan at tuligan. Alam mo namang simula nung makilala kita, ikaw na ang pinakamaganda sa aking mga paningin. Noon ay sa bayan ko lamang inuukod. Ngayon ay masasabi kong kulang ng maganda ng aking bayan kung wala ang iyong kagandahan. Darating ang panahon at magiging malaya na ang Pilipinas. At pagdating ng panahon yon, saka lang makukumpleto ang aking kaligayahan at mga pangarap. Pangarap, pangarap, puro na lang pangarap. Sabi ni Tia Torina, habang buhay na magiging alipin ang bansang ito. Hindi na po, senyora, wala na po akong gana. Walang gana? Puro na lang walang gana. Halika na, Paulita, at masyado ko nang nahamugan dito. Amor que hasta eres, kahirap mong abutin. Luwalhati kay Don Custodio, sa kitaasan at sa lupa, sa mga binatang may magagandang kalooban. Bakit hindi pinaguran ni Don Custodio ang ating huli? Walang nakakaalam yan. Di ba marami na siyang tagumpay? Bakit tayo hindi niya hinayaan magtagumpay? Mabuti naman ang ating reunion. Alam niyo ba, ang pag-aalahas sa Simon ay ginulpi ng mga di kilalang tao at ayaw ganitong magsalita. Ang mga payo daw ang may kagagawan. Sino ba naman sa atin ang may nais sa nangyari sa mga alahas na walang ibang nais kundi samsamin ang mga salapi ng mga Pilipino? Tena kayo, ang sarap ng pagkain. Mabuti nakarating ka. Para kay Don Custodio ang pinakulang sopa. Kay Padre Irene naman ang lumpiang Shanghai. At ang tortang alimango ay sa mga fry. Pansit gisado naman para sa bayan. Dahil katulad ng pansit ng Inchik, tayo ang tumatangkilik kung sila nakikinabang. Katulad ng pamahalaan natin ngayon. Huwag iakali ang pansit kay Quiroga. Isa sa pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas. Dapat ay sa Eminencia Negra, kay Simon. Tignan nyo, di ba iyon ang paboritong estudyante ng vice-rector? Tignan niyo sa kawain ni Simon ito sumakay. Abos-abos na vice-rector, pinaglilingkura ang Panginoong General. Tiyata't dinakag si Basilio, Padre Rome. Oh,
Ngunit huwag sana kayo mabahala. Makakasama yan sa inyo. Huwag, Kapitan Tiago. Patay na siya. Pagpalain nawa ang kanyang kaluluwa. Anong wika niya sa Manabali? Dinakip si Basilio? Oo, huli na kabilanggo siya kasama ng mga estudyante. Hindi! Si Kapitan Tiago pinatay na. Sino pang nalalabing tutulong kay Basilio? Sino? Si Padre Camora, hindi yung ba't siyang nagligtas sa lolo Selo mo? Hingan mo siya ng tulong. Siguradong may papalaya niya si Basilio. Diyos ko, tulungan mo po si Basilio. Uli, Kailangan ko po ng tulong ng Padre Camora tungkol po ito kay Basilio. Aking tutuparin kung ako yung pagbibigyan. ang walang lang ito. Basta akong masamang anak at kapatid, Ginoong Simon. Nakalimutan kong pinyata ang aking kapatid at pinarusahan ng aking ina. Ngayon ako naman ang pinaparusahan ng Diyos. Wala na akong nararamdaman kundi galit at pag-iganti. Noong himagsikan, sila ay nabiko at ako ay nakulong kahit wala naman akong kasalanan. Ngayon ay nakalaya na ako. Handa na akong ipagtanggol ang bayan. Nabigo ang kilusan ng dahil na rin sa akin. Purong sulong ang aking mga desisyon. Dahil umiibig pa ako. Ngayong patay na ang aking puso. Wala nang dahilan para umatras. Pareho na tayo ngayon. At sa tulong mo, ako'y magtatagumpay. Magsasabog ako ng kamatayan at sanguhan ng iyan. Ika'y na may gigising sa mga kabataan sa gitna. Para saan naman pong lamparang iyan? Hintayin mo. Dinamita? Oo. Ngunit hindi ito basta-basta dinamita. Ito ang mga kasawiang na impact. Ito ang mga kasawiang na impact. Mga kagagawang walang katwiran at mapangkapi. Ngayong gabi, maaarinig ng pagsabog ng buong Pilipinas. Mapaparusahan ng mga taong hindi magawang maparusahan. Mamayang gabi, magkaganap ang pagsabog. Wala ba kayong mga kamay? Ito ang handog ko sa sabaming kasal. Maraming salamat, Simon. Napakagandang ilaman. Ano lang ang ilaman? Sige, ilagay niyo dun sa hapagkainan. At dun nyo na lang sigilan. Salamat, Don. Hindi sila dapat mamatay. Papasukin niyo ako. Ililigtas ko sila. Hindi ka maaaring pumasok dito. Tingnan mo nga yung kasuotan mo. Papasukin ninyo ako. Tayo na sa eskolta. Ililigtas na niya ang kanyang sarili. Dapat na rin akong umalis. Oh, ang ginagawa mo dito? Sagani, tara na. Umalis na tayo dito. Bakit tayo aalis? Puntahan natin siya. Ibig ko siya makita. Gusto mo na bang mamatay? Hindi ko alam. Makinig ka. Ang lamparang doon sa loob ay may lamang pulbura. Ano mang oras ay maaari na yung sumabog. Kaya tara na. Iba na siya bukas. Tawaan ka. May dinamita! May dinamita! May dinamita! May dinamita sa lugar na ito. Sa nadala ni Simon.
Gusto niya pasubugin ang lugar na ito. Sandali na lang ito ang natin ng dita. Ayun siya. Huliin si Don Simon. Padre, ayoko pang mamatay. Kailangan ko makiligtas ang mga ina. Patawarin ka ng Diyos, anak, sapagkat alam niyang hindi ito tama. Igalang natin ang kanyang kapasyahan. Salamat, Padre.